Gandang araw mga kapuso, episode 38 na tayo ng Stolen Life araw ng Miyerkules. Sabi naman ni Darius, no, hindi ka naman ganyan dati. Nag-iiba ka ng pag-uugali. Dati, mahinahon ka magsalita at nare-respeto mo si Mamita. Pero ngayon, bakit nagkakaganyan ka, Lucy? Ano bang meron sa'yo? Ano bang problema? Sabi naman ni Lucy, wala naman akong problema. Kasi gusto ko na talagang makulong niyang si kaya ako nag-hysterical. Kaya ako to nagagawa tong mga bagay na to. Sorry na Darius, sorry na Mamita. Sabi kasi ni Darius, isang beses ka lang nag-sorry simula nung nag-iba ka ng statement doon sa may judge, di ba? Sabi niya. Sabi naman ni Fake Lucy, pasensya na po talaga Darius, Mamita, patawarin niyo ako. I'm really sorry. Sabi naman ni Darius, tama niyan. Sige na, okay na, naiintindihan na kita. Huwag mo nang stressin pa ang sarili mo. So sa pagkakataon to, nakaligtas na naman kung si Fake Lucy. Nagpe-fake tears crocodile tears Samantalang ito namang si Joyce at si Fake Para tuwang-tuwa sa nangyari. Sabi naman ni Joyce, digital na karma ngayon. O yan, bumalik sa kanya. Nabaliwala tuloy yung kanyang statement. Sabi naman ni Fake Para, talagang gagawin yung lahat ni para lang hindi ako makalaya dito. Ang sabihin mo bro, talagang sinadya niyang baguhin yun. Iniba niya talaga yung statement niya para lalo ka madiin sa kaso mo. Napakawalang niya talaga niyang pinsan mo. Kaya kinakailangan talaga bro, lumaban ka sa pagkakataong ito. At saka na natin isipin yung sunod natin gagawin kung paano ka makakabalik sa dati mong katawan. Sa ngayon, yan na muna ang atupagin mo. Tama ka bro. Babawiin ko si Darius saka si Cheska. Makikita na lamang niya. Ngayon eto na. Ikinuwento na nga talaga ni Fake Para yung katotohanan. Tinutukan daw siya ng baril ni Vince nung araw na yon nung sinugod siya mismo sa bahay. Anong nangyari? Nandoon mismo si Lucy na pinsan niya. Nakasaksi ng pangyayari. Nag-aagawan sila sa baril. Kasi nga diba, ibinagsak nga ni Para yung kutsilyo para agawin nga yung baril kay Vince. Ngayon ang nangyari, pinadya niya sa maselang bahagi ng katawan si Vince kaya ito nang hina, nabitawan yung baril. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Para na agawin yung baril, nag-agawan sila. Ngayon ang nangyari, dahil nga malakas nga si Vince, nahablot yung buhok niya, nasa bunutan siya at siya'y inangat hanggang sa inahagis siya sa may center table. Nabasag yung salamin ng center table at tumilapod sa may sahig. Yun ang ikinasanhi ng pagkawalan niya ng malay. Ngayon tinatanong siya nung attorney niya, ano na ang sunod na nangyari? Sabi ni Fake Para, naalala niya malinaw sa kanya lahat ng detalye. Dahil nakita talaga ni Lucy nung time na yon na hindi naman talaga sinasadya ni Para na mapatay si Vincent Rigor. Pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan niya lang. Kaya ngayon humihingi siya ng tulong, di ba? Sa pinsan niyang kay Lucy na tumistigo laban sa kanya. Kasi talagang pinagtanggol niya raw ang sarili niya. At ito nga kinuwento na nga niya. Nawalan daw siya ng malay, pagising niya, sinasaktan na siya ni Vince. At sinabi, tatapusin na raw niya ang lahat dito. Makikipaghiwalay na raw talaga siya. At ngayon kinuha niya yung patalim para saksakin si Para. Lumaban siya, pinagtanggol niya ang sarili niya, kinuha niya ang kanyang sapatos at ipinukpok ito sa leeg ni Vince na ikinasanhi ng pagkamatay nito. Ngayon habang nagkukwento si Para, umiiyak siya, yung Fake Para, at galit na galit tong si Fake Lucy, nagtitimpi ng galit. Hindi na nga siya nakapesa, sinabi niya, walang niya ka talaga Lucy. Narinig ni Darius, tsaka yung attorney, sabi ni Darius, anong sabi mo love? Siyempre para maibang atensyon, di ba? Sumigaw si Fake Lucy, walang niya ka talaga. Binabago mo yung statement mo, sabihin mo na lamang ang totoo, sabi ng judge. Pinatahimik sila. Kinausap yung attorney. Kausapin mo yung kliyente mo na tumahimik. Pinaupo siya. Ngayon eto na, sumunod na hearing. Sinabi na nga ng attorney yung desisyon ng judge. Yan na, binabanggit na. So nakangiti itong si Fake Lucy na akala niya maghahatulan ng guilty itong si Para Rigor, itong si Fake Para. Pero nagulat si Fake Para na ang huling hatol pala sa kanya is not guilty. Nanalo siya sa kaso. Siyang nanalo. Nagwala si Fake Lucy, hindi to maaari, hindi to pwede mangyari na matalo kami. Sabi ni Darius, huwag ka mag-alala, mag-aapela tayo, lalaban tayo.
Meron pa tayong kaso na isasampa sa kanya, hindi pa 'to tapos. Hindi 'to puwede." Ang sama ng titig niya kay Fake Para, samantalang si Joyce nakangiti. Talagang todo suporta niya sa best friend niya, eh. Ito namang si Fake Para nakangiti din kay Joyce at todo ang pasasalamat niya sa attorney. Marami pong salamat, attorney. Pero wag pa tayo maging kampante kasi hindi pa 'to tapos. Ngayon biglang sumugod si Fake Lucy, walang niya ka talaga, para. Saglit lang, love. Hindi pa 'to tapos. Mag-aapela pa tayo. Uminahon ka na muna. Hindi tayo titigil hangga't hindi niya napagbabayaran yung pagpatay niya kay Vince, sabi ni Fake Para. Malalaman din natin ang katotohanan na ikaw mismo ang kriminal. Ikaw, sabi ni Fake Lucy. Pinatay mo ang asawa mo, pinatay mo si Vince. Sabi, no? Talaga nagtalo silang dalawa dito, nagsisigawan sila dito. Sabi ni Para, no? Malalaman din ang katotohanan at lumabas na ang tunay mong ugali na masama ka talaga. Sabi ni Darius, tama na yan, huwag na kayong magkasakitan kasi susugurin ni Fake Lucy si Fake Para, eh. Ngayon, umalis na nga sila. At ito naman si Allen Biring, pupuntahan niya sana kung si Isaac, bahay nga ni na Sir Darius niya. Nahuli niya na malayo ang tingin nito. Umahaba ang liig, sabi niya, sino bang sinisipat mo? Papalapit lang ako dito sa may gate, kitang-kita na kita sa malayo, sipat ka ng sipat. Si Ma'am Joyce po, ano naman ang kinalaman ni Ma'am Joyce? Kasi 'di ba mag-best friend sila ni Ma'am Lucy. Ngayon pong naabsuelto na tong si Ma'am Para, dapat karamay niya si Ma'am Joyce. 'Di ba dapat magkausap sila? Ba't ngayon wala? Sabi naman ni Allen Bering, baka naman nagkakausap lang sila sa video call. 'Di ba uso-uso na yun ngayon. Ikaw talaga? O di kaya naman baka nagkaka-chat sila. O mong sabihin gustong-gusto mo si Ma'am Joyce, no? Namimiss mo siya, no? Allen Bering naman, kayo talaga. Ay nako, ito palusot pa. Deny king ka talaga, denial king ka talaga, eh. Uy, no, si Ma'am Joyce, napatingin si Isaac na auto. Nahampas siya ni Manang Bering, eh. Tamo, huli ka. Talagang gusto mo talaga si Ma'am Joyce, aminin mo na kasi. Dati, ganyan ka rin naman kay Ma'am Para, ayaw mo pang aminin. Pero ngayon, namimiss at gusto mo lang makita si Ma'am Joyce, sabi ni Allen Bering. Nakakatuwa talaga tong dalawang to, eh. Lagi nagbibiruan, eh. Samantala, sinisisi ni Mamita tong si Lucy. Sabi, ikaw ang may kagagawan nito. Kung bakit na-absuelto si Para, kung bakit natalo tayo, kung di mo sana binago yung statement, sana tayo mananalo. Mamita, tama na ho yan, sabi ni Darius. Mag-aapila pa ho tayo. Meron pa ho tayong kaso na mailalaban kay Para. Sabi naman ni Mamita, please Darius, gawan mo ng paraan. Gawin mo dahil gusto ko talagang mabulok sa likod ng rehas yung babaeng yan at mapagbayaran niya ang pagpatay niya kay Vince. Sabi naman ni Lucy, Mamita, pagpasensyahan nyo na ako, wag nyo na akong sisihin dahil sinisisi ko naman talagang sarili ko. Pero Mamita, alam mo ba, kanina habang nagpapaliwanag si Para sa may korte, talagang nagpapaawa effect siya para lang mabilog yung isip ng judge. Sabi naman ni Darius, tama na yan Lucy, huwag na natin pag-usapan yan, makakadagdag lang yan sa stress ni Mamita. Basta gumawa na lang tayo ng sunod na hakbang para magsampa ng kaso kay Para. Ngayon eto na, nag-uusap-usap na sila. Sabi nung attorney, hindi ka pa maaring makalaya sa ngayon, dito ka na muna. Sabi naman ni Joyce, ay ganun ba? Kala ko ba makakalaya na siya? Kailangan natin maghanda ng bail para sa kaso niyang murder. Para makalaya muna siya pansamantala bago niya harapin yung sunod na kasong ipapato sa kanya. Sabi naman ni Fake Para, wala naman akong pera dyan. Sabi ni Joyce, hindi, nandito ako bro. Huwag na bro, alam ko ngayon ka palang nakakasurvive gawa ng na-hospital yung mama mo. Kaya alam ko marami kang gastusin sa ngayon. Kung makalaya man ako, hindi pa rin ako mapapanatag kasi meron pa rin silang isasampang kaso sa akin. Dito lang ako, okay lang naman ako dito bro, huwag kang mag-alala. Mananatili lang ako ligtas dito. Kaysa naman yung makalabas ako pasamantala pero hindi pa rin ako mapanatag dahil nga sa mga kaso isasampan nila. Hintayin ko na lamang na malusutan ko lahat yon. At kapag nakalaya na ako, magkakasama-sama rin tayo at mababawi ko na rin ang pamilya ko, si Cheska saka si Darius. Samantala, ito namang si Fake Lucy, tinawagan ng nanay niya, ma, o di ba puntahan mo nga sa presinto yung si Para at sampalin mo ng malakas sa kasabunutan mo para lang may pagiganti mo ko, para makapaghiganti na rin ako. Teka lang anak, ano ba nangyari? Nanalo si Para sa kaso, ha? Isa ngayon makakalaya na siya. Sa ngayon nandun muna siya kasi naghahanda siya ng pang-bail, saka meron pa kaming kasong
isinampa sa kanya. Kaya sige nanay, puntahan mo na. Paano? Tatanong na naman siya sa akin kung paano nangyari yung nagkapalit kayo ng kaluluwa, pipilitin na naman niya akong paaminin. Ayoko nga, no? Sabi ni Fake Lucy, yan ang kailangan niyang hindi malaman, Nay. Anak, sabihin mo nga, napamahal ka na talaga ng tuluyan sa pamilya mo, no? Siyempre, Nay, napamahal na sa akin sina Cheska, lalo-lalo na si Darius. Pinadama nila yung sa akin nung nagkasakit ako. Kaya lalo ko naramdaman kung paano magmahal ang isang tunay na pamilya na hindi sa akin binigay ni Vince. Kaya ako naggagalaiti sa galit, kaya ako nagkakaganito dahil pinagkait sa akin yun ni Vince na asawa ko. Kaya makikipaglaban ako ng patayan para lang makuha ko at hindi mawala sa akin sina Cheska sa si Darius. Narinig ni Mamita, Lucy, nawala na sa linya si Auntie Belen, narinig niya eh. Si Mamita eh. Sabi ni Fake Lucy, Mamita, kayo ho pala. Lucy, sino yung kausap mo? Sabi ni Fake Lucy. Si Joyce lang ho. Kausap ko po yung best friend ko, kaya po napag-uusapan po namin sina Cheska sa si Darius. Lately kasi ninibago ko sa ugali mo. Parang kakaiba ka, parang hindi ikaw yan, Lucy. Nagtataka lang talaga ako, ba't yan ang asal mo? Hindi ka naman nagsasalita ng ganyan about sa mga krimen. Hindi naman matigas ang ulo mo, malumanay ka magsalita. Hindi mo nga kayang magalit. Hindi ka naman kagaya ng pinsan mong kriminal. Dumating si Darius. O Mamita, love, nandito ka na pala. Niyakap niya si Mamita. Ano ba pinag-uusapan niyo? May problema ho ba? Sabi ni Mamita. Nagkausap lang kami ni Lucy. Alam mo, naninibago kasi ako sa kanya dahil sa mga kinikilos at mga pananalita niya lately, pati ngayon, ibang-iba kasi. Hindi naman siya ganyan dati. Well, Mamita, alam naman natin sobrang stress ang dinanas ng asawa ko. Gawa nga ng mga nangyari sa ginawa ni para sa pamilya natin. Bukod doon, siya pa ang nanalo sa korte. Kaya maaring ganito ang asal niya. Pero naniniwala ako na magbabago din siya, di ba, love? Opo, Mamita, pasensya na ho talaga. Pasensya nyo na ho, na-stress lang ho talaga ako dahil sa dami na nangyari. Samantala, ito namang si Fake para naalala ang pamilya niya habang siya nasa presinto. At napapabulong na lamang siya, Sabi niya sa isipan niya, hintayin niyo ang pagbabalik ko, love at Cheska, mababawi ko rin kayo. Samantala, habang nakahiga nga itong si Fake Lucy, pinuntahan siya ng kanyang mag-ama. At kaliwat kanan, pinalibutan siya. Yun pala, bibigyan siya ng matinding hug. Kasi sabi ni Cheska, sabi ni Daddy, Mami, malungkot ka raw po kanina dahil sa nangyari. Please lang, wag ka na pong sad. Dahil dyan, meron kami surprise sa'yo. Bibigyan ka namin ng big hug. Ngayon, talagang naramdaman talaga ni Fake Lucy yung tunay na pagmamahal ng isang pamilya na pinagkait sa kanya na hindi niya nakuha. Kaya nga ngayon, ayaw niya nang pakawalan yung buhay niya bilang si Lucy. Dahil si Lucy kasi parang siya, perfect woman, siya perfect wife. Diba? Trophy wife nga, ika nga, kasi nasa kanya na lahat eh. Perpektong pamilya, masayang pamilya, masaganang pamilya, di ba? Masaganang pamumuhay, tahimik at payapa. Kaya naiinggit talaga tong si Para. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. Sa episode 39, araw ng Huwebes, January 4, dito natin malalaman ang huling hatol kay Fake Para kung siya ba'y tuluyan ng makakalaya o mananalo pa rin ng kasamaan laban sa kanya. Yan ang wag na wag natin palalagpasin, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa namuting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po and God bless us all.